Lalaking tumatawid sa kalsada sa Cagayan de Oro City, caught on cam na biglang tumagos sa motorsiklo at nawala, pahayag ni Carl. Night shift kami sa trabaho ng girlfriend ko, alas 2 ng madaling araw, nag-decide kami na magkape sa city. Nung nasa biyahe na kami pabalik, nakita ko na yung lalaki sa kabilang side, nagminor na ako, patawid kasi siya, pero hindi siya nakatingin sa kinatawiran niya, nakalingon sa kabilang daan, mabilis din yung pagtawid niya. Pag-abot niya sa gitna, doon na siya huminto at lumingon. Tumakbo siya papunta sa akin para banggain talaga kami. Nag-ready na kami for impact, pero bigla siyang nawala. Tinanong ko girlfriend ko kung nabangga ba siya, pero sabi niya wala raw kahit konti. Parang tumagos lang talaga siya na parang hangin. Pagtingin ko sa video ng dashcam, nagtaka ako kasi wala talaga kaming makita na mukha. Hindi po yun edited kasi hindi ako marunong mag-edit. Kinalabutan talaga kami kasi first time nangyari sa amin. Pahayag naman ng mga residente. Naniniwala na ako na hindi talaga tao yun, espiritu talaga yun. May nabalitaan din ako na mayroon sila nakikitang batang babae dyan. Nabalitaan ko nung una pa. May drag race kasi dito na lugar. Marami nagkakarera ng mga motor at sasakyan tapos killer road. Marami na raw na aksidente at nadisgrasya dito. Mayroon din daw nagpakamatay sa lugar na yon. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo, Jessica Soho, Linggo ng Gabi. Batang may asul na mga mata at puting-puti ang kutis, may dala raw na swerte sa tribo ng Manubo sa Agusan del Sur. Kwento ni Giselle at Abraham, magulang ng bata. Nung pinagbubuntis yung bata, wala naman kaming napansing kakaiba. Kaya nagtaka kami nung pinanganak na siya. Iba kasi ang kulay niya, maputi. Tapos yung buhok niya kulay dilaw. Kulay asul naman ang mata. Yung mga paa niya maliliit. Ang tawag namin sa kanya, bulaw. Ibig sabihin, ginto. Pag lumalabas kami ng bahay, nagtitingin po yung mga tao. Pinapansin talaga siya. Bakit daw kasi ganito yung anak ko? Ayon naman sa mga miyembro ng tribo. Pinaniniwalaan namin sa tribo pag may isinilang na bulaw, syempre galing yan sa mga engkanto. Pag lumaki na yung bulaw, marami nang tutulong at susuporta sa kanya. Yung may sakit, mapapagaling niya. Magpa-prophecy na yan na may panganib na darating. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo, Jessica Soho, Linggo ng Gabi. Mga simbahan na may antigo at makasaysayang mga retablo, pasyalan natin ngayong malapit na ang Visita Iglesia. Pahayag ni Brother Christopher Aman. Ang retablo natin nabuo siya anong 1970 pa, almost 234 years old na ang tanda. Ginaya ito sa mga retablo sa Europa. Meron ding 22 karat gold yung retablo. Iniingatan namin gamit ang aming CCTV at malasakit at pagbabantay ng mga church worker. Isa kasi siguro sa pinakamatanda yung nandito sa Bitis Church. Pinapaalala ng retablo kung ano yung malalim na pananampalataya ng Bitis. Nagpapaalala ng malaking kasaysayan bakit naging Katolikong Kristiyano ang Bitis. Ayon naman kay Father Edwin Jose, yung retablo ay komisyon ng mga Agustinian noong 1617. Ito yung unang retablo na nakalagay sa simbahan San Agustin. Si Juan de los Santos yung gumawa nitong retablo. Isa sa mga kilalang carver during that time, during 17th century. Importante ang mga retablo sa Semana Santa. Dito tayo nakakatagpo ng pagkakataon para mas manalangin. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo, Jessica Soho, Linggo ng Gabi. Babala, sensitibo ang mga susunod na imahe. Golden Retriever na si Kilua pinatay at isinakaw ng isang tanod sa Camarines Sur. Matapos na nitong mga gat, panawagan ng mga netizens, justice for Kilua, pero ang pumatay kay Kilua dumepensa. Kwento ni Vina, 3 months pa lang si Kilua nang binigay siya sa akin ng kuya ko. Unang kita ko pa lang sa kanya noon, Kilua na agad ang naisip kong ipapangalan sa kanya. Galing po yun sa anime, favorite character ko kasi. Napaka-gentle, napakabait at napakalambing niya. Pag nandyan po siya, nawawala po yung pagod ko. Nitong March 17, nagising ako na wala na si Kilua sa tabi ko. Iba na yung kutob ko. Nakalock yung gate namin kaya imposible na makakalabas siya. Nakatalon pala siya sa bubong. Hinanap namin si Kilua. Nakasalubong po namin yung suspect. Siya po mismo ang nag-guide sa amin papunta po dun sa lugar kung saan po namin matagpuan si Kilua. May sako, pero never kong na-imagine na nandun si Kilua sa loob. Sobrang sakit po, nakakagalit. Hanggang ngayon hindi ko pa talaga matanggap. Sana makamit namin ang hustisya. Ayon naman kay Anthony, nagluluto kami nung linggo, biglang may lumapit sa aking matanda humihingi ng tulong. Kinagat daw ng aso. Pinuntahan ko agad at tinulungan yung matanda. Binalikan ako ng aso. Ako naman ang nilapa. Hindi naman masyadong malalim yung nakagat sa akin. Tapos yung asawa ko naman ang sunod na pinuntahan niya. Naghabulan kami ng 45 minutes. Nakakuha ko ng pamalo. Doon ko na siya pinalo ng 2 beses.
Sana kahit paano wag naman tayong basta-basta manghusga. Self-defense ang ginawa ko para sa mga tao. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho, Linggo ng gabi.